Nakatuhod siya at humahagulgol. Nanginginig ang mga kamay habang sinusubukang magsalita, ngunit walang nakikinig. Nakapalibot sila sa kanya, nagtuturuan ng daliri, sumisigaw, iniinsulto siya. Puntis siya, walang magawa, at iisa. Ngunit ang hindi niya alam, sa loob lamang ng ilang minuto, magbabago na ang lahat. Paparating na ang lalaking magpapalit ng kanyang mga luha sa tagumpay. At sa pagdating niya, walang sinuman ang nakahula sa kanyang susunod na gagawin. Sino ang lalaking ito at paano binago ng isang sandali ng katotohanan ang lahat? Umupo ka at alamin habang sinusuri natin ang nakakaantig na kwentong ito. Puno ng ingay ang malawak na sala ng mansyon ng mga Rosas. Hindi ingay ng saya o tawanan, kundi ang matalas at masakit na ingay ng galit at paratang. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumatago sa matataas na bintana, nagbibigay liwanag sa mga mamahaling muwebos, sa kristal na chandelier, at sa makintab na sahig na gawa sa marmol. Ngunit walang halaga ang lahat ng gandang iyon na yon. Sa gitna ng sahig, nakaluhod ang isang dalaga. Ang pangalan niya ay Nika. 6 na buwan na siyang buntis. Simple at luma ang kanyang uniform. Nakatali ang buhok niya sa isang simpleng pusod. Namumula ang kanyang mga mata sa kaiiyak. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinagdarasal sa harap ng kanyang dibdib. Sa paligid niya ay nakatayo ang pamilya. Si Senyora Victoria Rosas, ang amo ng bahay, ay nakahalukip-kip, ang mukha'y gusot sa galit. Suot niya ang isang mamahaling damit na seda na marahil ay mas mahal pa sa isang taong sahod ni Nika. Kumikinang ang mga alahas sa kanyang leeg at pulso. Mapula ang kanyang mga labi at ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Sa tabi niya ay ang kanyang anak na si Bea, isang sunod sa modang dalaga sa edad na 20, na may perpektong ayos na buhok at suot na damit galing sa designer. Naka-ayos siya at hawak ang telepono sa isang kamay, biniradyohan ang buong eksena na may ngisi sa mukha. Tiningnan niya si Nika na may sukdulang pandidiri, na parabang si Nika ay isang dumi na kanyang natapakan. Sa likod nila ay nakatayo ang 2 pang kasambahay, sina Clara at Royce. Nagbubulungan sila, umiiling kay Nika. Si Clara ay mas matanda, may matalas na dila at pusong mainggitin. Si Lois ay mas bata, laging mabilis na sumunod sa mga sinasabi ni Clara. Pareho nilang hindi gusto si Nika. Sa tingin nila, masyado siyang tahimik, masyadong iba, masyadong malihim. At ngayon, nagagalak silang panoorin ang kanyang pagbagsak. Ang boses ni Victoria ay tumagos sa hangin na parang kutsilyo. Nagnakaw ka sa akin, Nika. Ninakaw mo ang diamond bracelet ko. Inangat ni Nika ang kanyang mukha na basa ng luha. Mahina at basag ang kanyang boses. Ma'am, hindi po ako nagnakaw. Maniwala po kayo sa akin. Isinusumpa ko po sa buhay ko. Hindi ko kinuha yon. Lumapit si Victoria. Malakas ang tunog ng takong sa sahig. Bawat hakbang ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Uminto siya sa mismong harap ni Nika at tiningnan ito nang may mga matang puno ng puot. Sinungaling. Isa kang sinungaling at magnanakaw. Akala mo ba tanga ako? Akala mo ba hindi ko alam kung anong klaseng tao ka? Umiling si Nika, rumaraga sa ang luha sa kanyang mga pisngi. Ma'am, pakiusap po. 2 taon na po akong nagtatrabaho dito. Wala po akong kinuha, kahit kailan na hindi sa akin. Pakiusap po, ma'am. Nagmamakaawa po ako. Sumugod si Bea. Itinuturo ang matulis na daliri kay Nika. Mataas at mapanukso ang kanyang boses. Ang lakas ng loob mong pumasok sa bahay namin at nakawan ang mami ko. Dapat kang mahiya. Tingnan mo ngayang sarili mo, buntis at walang trabaho. Anong klaseng buhay yan?
Nanginig ang mga balikat ni Nika habang lalo siyang humagulgol. Idiniin niya ang mga kamay sa kanyang tiyan bilang proteksyon. Hindi ko po kinuha yon, Ma'am Bea. Pakiusap. Kailangan ko po ang trabahong ito. Wala na po akong ibang mapupuntahan. Walang pamilya. Walang sinuman. Ito lang pong trabaho ang meron ako. Tumawa ng mapait si Victoria. Isang malupit na tawa. Walang bahid ng init. Dapat inisip mo yan bago ka nagnakaw sa amin. Dapat inisip mo yang dinadala mo bago ka nagdesisyong maging magnanakaw. Nguling pinagdaop ni Nika ang kanyang mga kamay. Basag ang boses. Ma'am, nagmamakaawa po ako. Pakiusap, halugugin niyo po ang kuwarto ko, ang mga gamit ko. Wala po kayong makikita. Hindi ko po kinuha ang bracelet ninyo. Umikot ang mga mata ni Bea at lumingon sa kanyang ina. Mami, bakit mo pa sinasayang ang oras mo sa pakikinig sa kanya? Halata, namang nagsisinungaling siya. Palayasin na lang natin yan at tapos ng usapan. Dahang tumango si Victoria. Hindi inaalis ang tingin kay Nika. Tama ka, Bea. Sawa na ako. Mabilis na inangat ni Nika ang kanyang ulo. Puno ng takot ang mga mata. Hindi po, ma'am. Pakiusap, huwag niyo po itong gawin. Nagsasabi po ako ng totoo. Isinusumpa ko po sa Diyos. Hindi ako nagnakaw sa inyo. Itinaas ni Victoria ang kanyang kamay para patahimikin siya. Ama na. Ayoko nang makarinig ng kahit anong dahilan. Pinagtaksilan mo ang tiwala ko. Nagdala ka ng kahihiyan sa pamamahay na ito. Nika, ligpitin mo ang mga gamit mo at umalis ka sa bahay ko ngayon din. Gumuho ang mundo ni Nika. Pakiramdam niya ay bumukas ang lupa sa ilalim niya. Umagsak siya pasulong. Inilapat ang noo sa malamig na sahig. Nanginginig ang buong katawan. Pakiusap, ma'am. Pakiusap po. 6 na buwan po akong buntis. Saan po ako pupunta? Anong gagawin ko? Maawa po kayo. Pakiusap. Nagkatinginan ng 2 pang kasambahay, sina Clara at Wes. Pabulong na nagsalita si Clara, sapat na malakas para marinig ng lahat. Ang boses ay puno ng peking pag-aalala. Sabi ko, na nga ba, may mali sa kanya. Palagi siyang umaalting inosente. Pero alam kong may tinatago siya. Mabilis na tumango si Royce. Sabik na sumang, ayon. Oo nga. Palagi siyang mag-isa. Hindi tayo kinakausap ng maayos. Umaas ka na parang mas magaling sa atin. Ngayon, alam na natin kung bakit. Inangat ni Nika ang kanyang ulo at tiningnan sila, ang mga matay nagmamakaawa. Clara, Royce, kilala niyo ako. Alam niyong hindi ko magagawa ang ganitong bagay. Pakiusap, sabihin niyo sa kanila. Iniwas ni Clara ang kanyang mukha. Mahigpit ang pagkakatikom ng labi. Imuko naman si Royce sa sahig at walang sinabi. Muling pumutol ang boses ni Victoria, matalas at pinal. Ilabas niyo siya sa paningin ko. Ngayon din, 2 gwardiya ang lumapit. Malalaki at matitipunong lalaki na uniporming itim. Hinawakan nila si Nika sa braso at marahas na itinayo. Napahiyaw siya ng mahina. Ang mga kamay ay napunta sa tiyan para protektahan ito. Pakiusap, dahan lang po. Ang baby ko, pakiusap. Pero hindi sila nakinig. Kinalagkad nila siya palabas ng sala, lampas sa mamahaling muweblas, sa malalaking bintana na tanaw ang magandang hardin, lampas sa mga pinta sa dingding, at palabas sa pangunahing pinto. Sumunod si Bea. Hawak pa rin ang telepono. Nagre-record pa rin. Tumawa siya nang matumba si Nika sa mga hagdan. Ito ang nangyayari sa mga magnanakaw sa bahay na to. Magsilbisan ng aral to sa sinumang
Iisip na nakawan kami. Natapilok si Nika habang hinihila siya ng mga gwardiya pababa sa mga batong hagdan. Nang hina ang kanyang mga binti, lumabo ang paningin sa mga luha. Ang mataas na bakal na tarangkahan ay nasa harap niya, itim at mabigat. Itinulak siya ng mga gwardiya palabas at isinara ang tarangkahan sa likod niya na may malakas na kalabog. Nakatayo si Nika sa kabilang panig. Hawak ang mga rehas, nakatingin pabalik sa bahay. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang. Pakiusap. Ngunit walang lumabas. Ang bahay ay nanatiling tahimik, maganda, malamig. Dahang lumingon si Nika, nanginginig ang buong katawan. Tumingin siya sa kaliwa, tapos sa kanan. Traffic ang kalsada. Mabilis na dumadaan ang mga sasakyan. Abala ang mga tao sa kanilang buhay. Walang huminto. Walang tumingin sa kanya. Lumakad siya ng ilang hakbang, at pagkatapos ay bumigay ang kanyang mga binti. Napaupo siya sa semento, doon mismo, sa harap ng tarangkahan. Niyakap niya ang sarili, at tahimik na umiyak. Mainit ang sikat ng araw. Ang pawis ay humalo sa kanyang mga luha. Tuyo ang kanyang lalamunan. Ang puso niya ay parang dinurog sa 1,000 piraso. Pulong ni Nika sa sarili, puno ng kawalan ng pag-asa. Anong gagawin ko ngayon? Saan ako pupunta? Diyos ko, tulungan niyo po ako, pakiusap. Isip siya ng mabilis. Wala siyang pamilya. 3 taon nang patay ang kanyang ama. Wala siyang kaibigan sa Maynila, walang naipong pera. Umalis siya sa kanilang baryo sa Laguna 2 taon na ang nakalipas para maghanap ng trabaho. Ang trabahong ito lang ang meron siya, at ngayon, wala na. Inilagay niya ang 2 kamay sa kanyang tiyan, at naramdaman ang paggalaw ng sanggol sa loob. Muling pumatak ang mga luha sa kanyang pisngi. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Igo ang nanay mo. Biglang, ang tunog ng makina ng sasakyan ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang makinis na itim na siyuli, ang dahang huminto sa harap ng tarangkahan. Mahina ang ugong ng makina, bago ito tumigil. Mamahalin ang sasakyan, makintab, malinis. Tumingala si Nika, pinupunasan ng mga luha, gamit ang likod ng kamay. Napapikit siya laban sa sikat ng araw. Umukas ang pinto ng driver. Lumabas ang isang lalaki. Matangkad siya, maayos ang pananamit na puting polo at itim na pantalon. Makintab ang sapatos, kumikinang ang relo sa sikat ng araw. Guwapo at matipuno ang kanyang mukha, ngunit may lambot sa kanyang mga mata. Ang pangalan niya ay Miguel Rosas. Napigil ang hininga ni Nika. Agad niya itong nakilala. Siya ang anak ng yumaong si Don Antonio Rosas, ang orihinal na may-ari ng mansyon. Ilang buwan siyang nawala dahil sa business trip. Nagkatitigan sila ni Miguel. Nakita siya nitong nakaupo sa lupa, basa ang mukha sa luha, nanginginig ang mga kamay, at kita ang pagbubuntis sa ilalim ng uniforme. Sumikip ang kanyang panga, napuno ng pag-aalala at galit ang kanyang mga mata. Mabilis siyang lumakad palapit sa kanya, matatag, at may layunin ang mga hakbang. Nika. Ang boses niya ay banayad, ngunit matatag. Tumingala si Nika sa kanya, gulat. Nanginginig ang kanyang mga labi. Sir Miguel, lumuhod siya sa tabi niya ng walang aalinlangan at marahang inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Anong nangyari? Bakit ka nakaupo dito sa labas? Bakit ka umiiyak? Bago pa makasagot si Nika, biglang bumukas ang tarangkahan na may malakas na langit-ngit. Mabilis na lumabas si Victoria, kasunod si Bea.
Nagbago ang mukha ni Victoria nang makita si Miguel. Ang galit ay napalitan ng peking ngiti. Ibinuka niya ang mga braso. Miguel, anak, nakauwi ka na pala. Hindi namin alam na darating ka ngayon. Hindi siya tiningnan ni Miguel. Nanatili ang mga mata niya kay Nika. Mahinahon, ngunit malamig ang kanyang boses. Bakit siya nasa labas ng gate? Pahagyang nawala ang ngiti ni Victoria. Itinuwid niya ang kanyang likod at nagsalita ng matigas. Nagnakaw siya sa akin, Miguel. Ninakaw niya ang diamond bracelet ko. Wala akong choice, kundi palayasin siya. Alam mo namang hindi ako kumukonsinti ng magnanakaw sa bahay na ito. Dahang tumayo si Miguel. Mas matangkad siya kay Victoria. Tiningnan niya ito mula sa itaas, hindi mabasa ang ekspresyon. Nagnakaw siya sayo? Kumpiyansang tumango si Victoria. Nakahalukit-kit. Oo. Naging napakapasensyosa ko na sa kanya, Miguel. Sobrang pasensya. Pero ngayon, sumobra na siya. Pinagtaksilan niya ang tiwala ko. Sumingit si Bea, matalas at mapang. Akusa ang boses. Miguel, wag mo nang sayangin ang oras mo sa kanya. Magnanakaw lang yan. Sinungaling. Tingnan mo nga, nakaupo diyan at nagpapanggap na inosante. Deserve niya lahat ng nangyayari sa kanya. Tumilim ang mga mata ni Miguel. Tumingin siya mula kay Victoria patungo kay Bea at pabalik kay Nika na nakaupo pa rin sa lupa, nakayuko. Walang imik, imuko siya at marahang tinulungan si Nika na tumayo. Maingat ang kanyang mga kamay, sinusuportahan ang bigat nito. Pahagyang napaigtad si Nika, napahawak sa kanyang tiyan. Agad itong napansin ni Miguel. Lalong lumambot ang kanyang mukha. Tiningnan niya ito nang may malalim na pag-aalala. Nasaktan ka ba? Sinaktan ka ba nila? Mabilis na umiling si Nika, ayaw nang magdulot pa ng gulo. Hindi po, sir. Okay lang po ako. Ngunit nakita ni Miguel ang katotohanan sa kanyang mga mata. Nanlaki ang mga mata ni Victoria sa pagtataka. Umakbang siya, pasulong. Miguel, anong ginagawa mo? Hindi sumagot si Miguel. Inakbayan niya si Nika nang may pagprotekta at ginabayan ito papasok sa tarangkahan. Umarang si Victoria sa kanila. Tumataas ang boses. Miguel, tama na. Bakit mo tinutulungan ng babaeng yan? Nagnakaw siya sa atin. Magnanakaw siya. Hindi niya deserve ang kabaitan mo. Puminto si Miguel. Tiningnan niya ang kanyang madrasta ng isang tingin na napakatalas, napakalamig, na napaatras ito. Ang kanyang boses ay tahimik, ngunit ang utos dito ay ganap. Tumabi ka. Alinlangan si Victoria. Hindi pa siya kailanman kinausap ni Miguel ng ganito. Ibubuka na sana niya ang bibig para makipagtalo, ngunit isinara rin ito. Dahan, tumabi siya. Dinala ni Miguel si Nika papasok sa tarangkahan, lampas sa mga gwardiya na natigilan. Hindi alam ang gagawin, at paakyat sa mga batong hagdan papasok ng bahay. Tumatakbo si Bea sa likod nila. Mabilis ang pag-click ng kanyang takong sa sahig. Miguel, anong problema mo? Nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi niya deserve ang tulong mo. Wala siyang kuwenta. Katulong lang yan, isang buntis na magnanakaw. Bahagyang lumingon si Miguel. Ang boses ay parang yelo. Huwag kang makialam dito, Bea. Natigilan si Bea. Gulat na gulat. Walang sino man ang nagsalita sa kanya ng ganoon. Nakatayo lang siya doon. Nakabuka ang bibig. Habang nagpatuloy sa paglalakad si Miguel. Inihatid niya si Nika sa malawak na pasilyo, lampas sa mga mamahaling pinta, sa mga antigong florera, at papasok sa sala. Sina Clara at Joyce ay natigilan malapit sa hagdanan, nanonood na may malalaking mata,
nakanganga. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Inalalayan ni Miguel si Nika sa malaki at malambot na sofa at maingat na pinaupo. Lumuhod siya sa harap nito. Ang mga mata ay sinusuri ang mukha nito. Nasaktan ka ba? Sabihin mo sa akin ang totoo. Umiling si Nika, patuloy pa rin ang agos ng luha sa kanyang mukha. Okay lang po ako, sir. Salamat po. Sumikip ang panga ni Miguel. Nakikita niya ang sakit sa mga mata nito, ang pagod, ang takot. Dahan siyang tumayo at hinarap ang iba. Sina Victoria, Bia, Clara, at Royce ay nakatayo sa isang linya, nakatitig sa kanya. Umaba na rin mula sa hagdan si Marco, anak ni Victoria. Nakatayo siya sa paanan ng hagdanan, hawak ang telepono, nanonood na may pagkalito. Ang boses ni Miguel ay mahina, ngunit puno ng awtoridad. Bawat salita ay malinaw, sinadya. Kung sino man sa bahay na ito ang susubok, na ipahiya siya ulit, hindi ko yan palalampasin. Naiintindihan niyo ba? Nabigla si Victoria. Nahanap niya ang kanyang boses, bagamat nanginginig ito ng bahagya. Miguel, hindi ka maaaring maging seryoso. Isa siyang magnanakaw. May karapatan kami na. Itinaas ni Miguel ang kanyang kamay. Pinutol siya. Ang sabi ko, naiintindihan niyo ba? Umagsak ang mabigat na katahimikan sa silid. Walang nangahas, magsalita. Kinakabahang tiningnan ni Clara si Royce. Imuko si Royce sa sahig. Nakahalukip-kip si Bea, namumula sa galit ang mukha. Ngunit wala siyang sinabi. Tinaasan lang ng kilay ni Marco at bumalik sa scroll sa kanyang telepono. Naging isang manipis na linya, ang mga labi ni Victoria. Matigas siyang tumango. Sige! Tiningnan sila ni Miguel isa. Sinisiguro na intindihan nila. Pagkatapos ay lumingon siya at naglakad patungo sa hagdanan. Sumigaw si Victoria sa kanya. Tumataas ang boses dahil sa pagkadismaya. Miguel, kailangan nating usapan to. Hindi ito tama. Nagkakamali ka. Hindi siya huminto. Hindi man lang siya lumikon. Umakyat siya sa hagdan at nawala sa pasilyo. Umalingaw-ngaw ang tunog ng pagsara ng pinto sa buong bahay. Pumagsak, muli, ang mabigat at hindi komportableng katahimikan. Tiningnan ni Victoria, si Nika, na may aapoy na mga mata, nakakuyom ang mga kamao. Ibinaba ni Nika ang kanyang ulo, hindi kayang salubungin ang tingin nito. Lumapit si Victoria, mahina, at nagbabanta ang boses. Hindi pa ito tapos, Nika. Naririnig mo ba ako? Hindi pa ito tapos. Walang sinabi, si Nika. Nanatili ang tingin niya sa kanyang mga kamay na magkadikit sa kanyang kandungan. Matalin na lumingon si Victoria at naglakad palayo, galit na kumakalampag ang takong. Sumunod si Bess sa kanyang ina, binigyan si Nika ng isang huling pandidiring tingin bago mawala sa hagdanan. Nagkatinginan sina Clara at Royce. Pabulong na sabi ni Clara, anong nangyari? Umiling si Royce. Hindi ko alam, te. Pero may mali dito. Pareho silang nagmamadaling lumabas ng silid. Iniwan si Nika na mag-isa. Nakaupo si Nika sa sofa. Nakapatong ang mga kamay sa kanyang tiyan. Dahan siyang huminga ng malalim. Pabulong niyang sinabi, puno ng ginhawa at pagkalito. Salamat po, Diyos. Salamat po. Ngunit kahit na ipinagtanggol siya ni Miguel, alam niyang malayo pa sa pagtatapos ang bagyo. Nararamdaman niya ito sa hangin, mabigat at madilim. Nang gabing iyon, dumilim ang kalangitan. Tinakpan ng mga ulap ang buwan. Tahimik ang bahay, sobrang tahimik. Ang uri ng katahimikan na mabigat, na parang may hinihintay na mangyari.
Nakaupo si Nika sa kanyang maliit na kwarto sa likod ng mansyon. Malayo sa mararanyang silid sa itaas. Mayroon itong isang kama na may manipis na kutsyon, isang maliit na aparador, na gawa sa kahoy na may natutuklap na pintura, at isang basag na salamin sa dingding. May isang maliit na bintana, na tanaw ang hardin, ngunit natatakpan ng tanawin ng makakapal na halaman. Kumikislap minsan ng bumbilya sa itaas, nagdudulot ng mga kakaibang anino sa dingding. Nakaupo si Nika sa gilid ng kama, nakatitig sa sahig. Puno ang kanyang isip, puno ng takot, puno ng sakit, puno ng mga lihim na hindi niya maibahagi kaninuman. Inilagay niya ang 2 kamay sa kanyang tiyan at bumulong ng marahan. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Kailangan mong pagdaanan ito. Patawad. Isang mahinang katok ang narinig sa pinto. Mabilis na inangat ni Nika ang kanyang ulo. Kumakabog ang puso. Dahan siyang tumayo, napahawak sa dibdib. Sino yan? Isang pamilyar na boses ang sumagot. Ako to. Napuno ng luha ang mga mata ni Nika. Nagmamadali siyang pumunta sa pinto at dahang binuksan. Pumasok si Miguel. Suot pa rin niya ang kanyang puting polo, ngunit nakatupi na ang mga manggas. Mukha siyang pagod ngunit puno ng aalala ang kanyang mga mata. Umatras si Nika. Sir, hindi po kayo dapat nandito. Kung makita po kayo nila, isinara ni Miguel ang pinto sa likod niya at ni-lock ito. Wala akong pakialam kung anong makita nila. Lumapit siya sa kanya, puno ng aalala ang mukha. Nguling na puno ng luha ang mga mata ni Nika. Hindi na niya napigilan. Inabot siya ni Miguel at niyakap ng mahigpit. Doon na tuluyang bumuhos ang iyak ni Nika. Umahagulgol sa dibdib nito. Nanginginig ang buong katawan. Hinaplos ni Miguel ang kanyang buhok, bumubulong. Patawarin mo ako, Nika. Patawarin mo ako sa pinagdaanan mo kanina. Umiling si Nika. Hindi maintindihan ang sinasabi dahil sa iyak. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Iniligtas mo ako. Ibinalik mo ako sa loob. Salamat. Pahagyang kumalas si Miguel at tiningnan siya sa mga mata. Basa rin ang sariling mga mata. Oo, kailangan kong humingi ng tawad. Dapat ipinagtanggol kita ng hayagan. Dapat sinabi ko na sa kanila ang totoo kanina. Dapat ibinunyag ko na sila. Inilagay ni Nika ang kamay sa kanyang pisngi. Hindi pa, Miguel. Hindi pa oras. Nagkasundo tayo. Kailangan nating maghintay hanggang handa na ang lahat. Ang mukha ni Miguel ay puno ng sakit. Kinuyom niya ang mga kamao. Hanggang kailan mo pa ito matitiis? Itinuturing ka nilang parang wala lang, parang basura. Ayokong nakikita kang ganito. Kinasusuklaman kong sarili kong pamilya ang gumagawa nito sa'yo. Uminga ng malalim si Nika, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Kaya kong maghintay, Miguel. Ilang taon na akong naghihintay, kaya kong maghintay pa ng kaunti. Malapit na tayo. Halos handa na ang lahat. Konting panahon na lang. Dahang tumango si Miguel, kahit na parang dinudurog ang puso niya. Alam ko. Pero sa tuwing nakikita kitang umiiyak, sa tuwing naririnig ko silang iniinsulto ka, nasisira ako. Pinunasan ni Nika ang kanyang mga luha at sinubukang ngumiti. Kailangan nating maging matatag para sa anak natin. Para sa katotohanan. Malapit na, Miguel. Malapit na, magiging maayos din ang lahat. Hinalikan ni Miguel ang kanyang noo, pagkatapos ay ang kanyang mga labi. Niyakap niya itong muli, naramdaman ang pagdikit ng tiyan nito sa kanya.
Ipinatong niya ang kamay sa tiyan nito at naramdaman ang paggalaw ng sanggol, isang maliit na sipa. Lumambot ang mukha ni Miguel. Malakas siya. Ngumiti si Nika sa gitna ng mga luha. Tulad ng kanyang ama. Nanatili si Miguel sa tabi niya ng matagal. Hawak ang kanyang kamay. Bumubulong ng mga salita ng aliw. Ikinukwento ang mga progreso na kanyang nagawa. Ikinuwento niya ang mga dokumentong kanyang natipon, ang mga taong kanyang nakausap, ang mga ebidensyang kanyang nakalap. Ahimik na nakinig si Nika, napupuno ng asa ang kanyang puso. Nang gabi na, tumayo si Miguel para umalis. Hinalikan niya ito muli. Tiyaga lang, konti na lang. Angako, matatapos din ito. At kapag natapos na, hindi na tayo magtatago. Magkasama na tayo ng hayagan, bilang asawa. Tumango si Nika, kumikinang ang mga mata. Hihintayin kita, Miguel. Palagi kitang hihintayin. Ahimik na umalis si Miguel. Isinara ang pinto ng may mahinang kalansing. Muling umupo, si Nika sa kama. Ipinatong niya muli ang kamay sa kanyang tiyan at bumulong sa sanggol sa loob. Konti na lang, anak. Konti na lang. Mabuting tao ang tatay mo. Aayusin niya ang lahat. Dahan siyang humiga. Nakatitig sa kisan. Hindi agad dumating ang antok. Ngunit sa huli, nagapirin siya ng pagod. Samantala, sa itaas, sa Grand Master Bedroom, pabalik na naglalakad si Victoria, na parang hayop sa hawla. Ang kanyang sedang roba ay sumasabay sa kanyang paggalaw. Ang mukha niya ay puno ng galit. Nakaupo si Bea sa kama, aayos ng kuko. Sinusubukang magmukhang kalmado, ngunit matalas ang kanyang mga mata. Matalas at puno ng pagkadismaya ang boses ni Victoria. Hindi ko maintindihan kung anong problema ni Miguel. Bakit niya ipinagtatanggol ang babaeng yon? Anong hawak niya kay Miguel? Nagkibit. Balikat si Bea, hindi tumitingin mula sa kanyang mga kuko. Baka naaawa lang siya, kasi buntis. Kilala mo naman si Miguel, malambot ang puso niyan. Tumigil sa paglalakad si Victoria, at hinarap ang anak, naniningkit ang mga mata. Naahawa. Hindi kumikilos si Miguel, dahil sa awa. Matalino siya, kalkulado. May iba pang nangyayari dito. Isang bagay na hindi natin alam. Tumingala na si Bea, interesado. Anong ibig mong sabihin? Lumakad si Victoria sa bintana at tumingin sa madilim na hardin. Sumasayaw ang mga puno sa hangin, gumagalaw ang mga anino sa liwanag ng buwan. Ang ibig kong sabihin, mayroong kakaiba sa babaeng yan. Isang bagay na alam ni Miguel na hindi natin alam. Hindi niya lang siya ipinagtanggol, ibinalik niya pa siya sa loob. Pinagbantaan niya tayo. Hindi yan normal. Tumayo si Bea at lumapit sa kanyang ina. So, anong gusto mong gawin? Kumislap ang mga mata ni Victoria na may mapanganib na liwanag. Gusto kong malaman kung anong nangyayari. Gusto kong malaman kung bakit siya pinoprotektahan ni Miguel. At kapag nalaman ko, gagamitin ko yun laban sa kanila. Lumingon siya kay Bea. Malamig ang boses. Pantayan mo siyang mabuti. Kausapin mo ang ibang kasambahay. Alamin mo lahat tungkol kay Nika. Saan siya galing? Kung sino talaga siya. Lahat. Dahang tumango si Bea. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Ako ang bahala, Mami. Huwag kang mag-alala. Kung may sekreto man, hahanapin ko. Tumango si Victoria, nasiyahan. Mabuti. May tinatago ang babaeng yan, at ilalabas ko yon. Sa ibang silid, nakaupo si Miguel sa kanyang desk. Madilim ang kuwarto,
maliban sa maliit na ilaw sa mesa. Sa harap niya ay mga file, dokumento, at litrato na nakakalat na parang mga piraso ng isang palso. Ilang buwan na siyang nagtatrabaho dito, nangangalap ng ebidensya, sumusunod sa mga liyad, tinutuklas ang katotohanan. Akala ng kanyang madrasta, matalino siya. Akala niya na itago niya nang maayos ang kanyang nakaraan. Ngunit nahanap ni Miguel ang lahat. Kinuha niya ang isang litrato. Nagpapakita ito ng isang batang Victoria, mas bata, marahil ay nasa 20 anyos. Nakatayo siya kasama ang isang lalaki at dalawang maliliit na bata. Mukhang mahirap ang lalaki. Luma ang damit. Ang mga bata ay maliliit na babae, marahil 3 at 5 taong gulang. Nakangiti si Victoria sa litrato, ngunit iba itong ngiti. Hindi ang peke. Makintab na ngiti na suot niya ngayon. Ito ay totoo. Matagal na tinitigan ni Miguel ang litrato. Sinusundan ang tingin ng bawat detalye. Pagkatapos, ay kinuha niya ang isa pang dokumento. Isang marriage certificate. Ang unang kasal ni Victoria sa isang lalaking nagngangalang Jose Reyes, ikinasal noong 1998. Nagbuklat pa si Miguel ng mga papel, bank statements, hospital records, police reports. Bawat isa ay nagsasalaysay ng isang piraso ng kuwento. Isang kuwento ng pagtataksil, ng abandona, ng pagpatay. Kinuyom ni Miguel ang kanyang mga kamay. Pabulong niyang sinabi sa sarili, puno ng malamig na determinasyon, malapit na, Victoria. Malapit na. Malalaman ng lahat kung sino ka talaga. Ibinabalik niya ang mga dokumento sa isang folder at ni-lock ito sa drawer ng kanyang desk. Sumandal siya sa silya at ipinikit ang mga mata. Naisip niya si Nika, ang kanyang mga luha, ang kanyang sakit. Naisip niya ang kanilang anak. Pabulong niyang sinabi, konti na lang, Nika. Konti na lang. Kinaumagahan, gumising si Nika bago pa sumikat ang araw. Masakit ang kanyang katawan, ang likod, ang mga binti. Ngunit pinilit niyang tumayo. Naghilamos siya ng malamig na tubig mula sa maliit na timba sa kanyang kuwarto. Tiningnan niya ang sarili sa basag na salamin. Namamaga pa rin ang kanyang mga mata sa kahihiyak. Mukha siyang pagod. Pabulong niyang sinabi sa kanyang refleksyon, kaya mo to. Konti na lang. Isinuot niya ang kanyang uniforme, tinali ang buhok, at dahang naglakad patungo sa pangunahing bahay. Malamig ang hangin sa umaga. Nagsisimula palang lumiwanag ang langit. Nagsisimula nang kumanta ang mga ibon. Pagpasok niya sa kusina, ramdam niya agad ang lamig ng pakikitungo. Nandoon na sina Clara at Royce, naghahanda ng almusal. Hindi nila siya binati. Hindi man lang siya tiningnan ng maayos. Ahimik na naglakad si Nika sa lababo at sinimulang hugasan ng mga pinagkainan kagabi. Malamig ang tubig, nanginginig ang kanyang mga kamay. Pabulong na sabi ni Clara kay Royce, sapat na para marinig ni Nika, hindi pa rin ako makapaniwala na bumalik pa siya matapos ang ginawa niya. Tumango si Royce, malakas din ang boses. Nasisiraan na yata ng bait si Sir Miguel. Akit niya ibabalik ang isang magnanakaw sa bahay na to? Walang sinabi si Nika. Nagpatuloy siya sa pag-uhugas. Kinuuskos ng mabuti ang bawat plato. Masakit ang puso niya, ngunit hindi niya ipinakita. Ilang minuto ang lumipas. Pumasok si Victoria sa kusina. Sedang roba siya, at perpekto ang ayos ng buhok, kahit ganito kaaga. Tiningnan niya si Nika, nang may matalas, at mapanuring mga mata. Ramdam ni Nika ang titig, ngunit hindi lumingon. Malamig, at matalas ang boses ni Victoria. Nika. Dahang lumingon si Nika, pinupunasan ng mga kamay sa isang tuwalya. Opo, ma'am. Lumapit si Victoria.
Sinusuri si Nika mula ulo hanggang paa. Siguraduhin mong malinis ang mga sahig sa itaas na yon. Bawat sulok, bawat pulgada. At huwag kang hahawak ng kahit anong hindi sayo. Naiintindihan mo? Yumuko si Nika nang may paggalang. Opo, ma'am. Tinitigan siya ni Victoria ng matagal na parabang sinusubukang basahin ang kanyang isip. Pagkatapos ay lumingon ito at lumabas, sumasabay sa paggalaw ang kanyang roba. Ilang minuto ang lumipas, pumasok si Bea sa kusina. Nakasuot siya ng designer na pajama at hawak ang telepono. Hindi man lang niya tiningnan si Nika. Umupo siya sa mesa at nagsalita nang hindi tumitingin. Gawan mo, ako ng mangushake. At siguraduhin mong malamig. Tahimik na tumango si Nika. Opo, Ma'am Bea. Kumilos siya sa kusina, kinukuha ang mga sangkap. Automatiko ang kanyang mga galaw. Ginawa na niya ito ng 100 beses. Nang matapos, isinalin niya ang shake sa isang mataas na baso at inilagay sa mesa sa harap ni Bea. Kinuha ito ni Bea, sumipsip ng 1 beses, at pagkatapos ay nagpakita ng mukha ng pandidiri. Itinulak niya ang baso. Ang pangit ng lasa. Nilagyan mo ba to ng asukal? Mahina ang boses ni Nika. Opo, Ma'am Bea. Nilagyan ko po ng asukal. Tumayo si Bea, puno ng inis ang muka. Well, lasang basura. Kinuha niya ang baso at ibinuhos ang buong laman nito sa lababo, sa mismong harap ni Nika. Tumalsik ang likido. Dramatikong pinunasan ni Bea ang kanyang mga kamay. Gawin mo ulit. At sa pagkakataong ito, ayusin mo, nakatayo lang doon si Nika, nakahawak sa gilid ng counter. Uminga siya ng dahan, at malalim. Sumisikip ang dibdib niya, ngunit wala siyang sinabi. Tumango na lang siya. Opo, Ma'am Bea. Lumabas si Bea, nakatingin pa rin sa kanyang telepono. Naghagikgikan sina Clara at Ross sa likod ni Nika. Pabulong na sabi ni Clara, buti nga sa kanya. Mahinang tumawa si Royce. Akala niya espesyal siya dahil tinulungan siya ni Sir Miguel. Pero katulong pa rin siya. Lumingon si Nika at tiningnan sila. Kalmado ang kanyang mga mata, ngunit mayroong isang bagay doon na nagpatigil sa 2 babae. Walang sinabi si Nika. Lumingon lang siya ulit at nagsimulang gumawa ng isa pang shake. Ngunit sa loob niya, bumubulong siya. Konti na lang. Tumaan ang mga araw ng mabagal. Bawat araw ay parang isang pagsubok. Nagpatuloy sa pagtatrabaho si Nika. Naglinis ng sahig, naghugas ng pinggan, nagluto ng pagkain. Tiniis niya ang mga insulto, ang malamig na tingin, ang mga bulungan. Ngunit hindi siya sumuko. Nagpatuloy siya. Naghintay siya. Kapag nasa bahay si Miguel, hahanap siya ng mga pagkakataon para kumustahin siya. Isang sulyap sa kabilang dulo ng silid. Isang tango sa pasilyo. Isang mabilis na hawak sa balikat kapag walang nakatingin. Bawat maliit na kilos ay nagbibigay ng lakas kay Nika. Isang hapon, habang naglilinis si Nika sa pasilyo sa itaas, nakarinig siya ng mga boses. Uminto siya at nakinig. Sina Victoria at Bea, nag-uusap sa kwarto ni Victoria. Pahagyang bukas ng pinto. Masigla ang boses ni Bea. Mami, may nalaman ako. Matalas at interesado ang boses ni Victoria. Ano? Ano nang nalaman mo? Hininaan ni Bea ang boses, ngunit naririnig pa rin ni Nika. Nakausap ko ang isa sa mga gwardiya. Sabi niya, pumupunta raw si Miguel sa kwarto ni Nika tuwing gabi. Katahimikan. Pagkatapos ay ang boses ni Victoria.
malamig, at mapanuri. Tuwing gabi, nagpatuloy si Bea. Oh, ilang beses na. Matagal daw siya doon, tapos gabi na umaalis. Tumawa si Victoria, ngunit hindi ito masayang tawa. Madilim ito. So yun pala. Si Miguel at ang katulong. Interesting. Puno ng mali siya, ang boses ni Bea. Anong gagawin natin? Tahimik sandali si Victoria, pagkatapos ay nagsalita ng dahan. Wala. Hindi pa ngayon. Pagmasdan natin sila. Tingnan natin kung hanggang saan to aabot. At kapag tama na ang panahon, gagamitin natin yon. Kumabog ang puso ni Nika. Dahan siyang umatras at nagmamadaling lumayo sa pasilyo. Tumiretso siya sa kanyang kuwarto at umupo sa kama, nag-iisip. Alam na nila, o kahit papaano, naghihinala na. Kailangan niyang sabihin kay Miguel. Nang gabing iyon, nang dumating si Miguel sa kanyang kuwarto, sinabi ni Nika ang lahat ng kanyang narinig. Tumilim ang mukha ni Miguel. Minamanmanan nila tayo. Tumango si Nika, takot ang nasa mga mata. Oh, anong gagawin natin? Hinawakan ni Miguel ang kanyang mga kamay. Ibisanain. Plano kong maghintay pa ng 1 linggo, pero hindi na natin kayang maghintay. Gagawin ko na bukas. Nanlaki ang mga mata ni Nika. Bukas. Matatag na tumango si Miguel. Oh, bukas. Ibubunyag ko na sila. Nasa akin na ang lahat ng kailangan ko. Oras na. Naramdaman ni Nika ang halong takot at ginhawa. Hinigpitan niya ang hawak sa mga kamay nito. Sigurado ka ba? Tiningnan siya ni Miguel sa mga mata nang may ganap na katiyakan. Sigurado ako. Bukas, matatapos na to. Hinalikan niya ang kanyang noo at tahimik na umalis. Iisa si Nika sa kanyang kuwarto, kumakabog ang puso. Bukas, magbabago ang lahat. Bukas. Inilagay niya ang kamay sa kanyang tiyan. Bukas, anak. Bukas, iiba na ang lahat. Ang sumunod na gabi ay dumating ng mas mabilis kaysa inaasahan. Umuwi si Miguel ng mas maaga. Pumasok siya sa sala kung saan nakaupo sina Victoria, Bea, at Marco. Tumingala si Victoria, nagulat. Miguel, ang aga mo. Hindi ngumiti si Miguel. Seryoso at malamig ang kanyang mukha. Hawak niya ang isang malaking brown na sobre. Kailangan ko kayong makausap. Ngayon na. Sumulyap si Marco mula sa kanyang telepono, naiinis. Tungkol saan? Inilapag ni Miguel ang sobre sa mesa na may mabigat na kalabog. Tungkol sa katotohanan. Pahagyang nagbago ang mukha ni Victoria. Sinubukan niyang panatilihing kalmado ang boses, ngunit may bahid ng kaba. Anong katotohanan, Miguel? Anong pinagsasabi mo? Dahang binuksan ni Miguel ang sobre. Inilabas niya ang ilang dokumento at inilatag sa mesa. Isa. Mga litrato, sulat, medical reports, legal na papel, bank statements. Bawat isa ay maingat na inayos. Namutla ang mukha ni Victoria. Dahan siyang tumayo. Miguel, ano nang lahat ng to? Lumapit si Bea. Sinusuri ng mga mata ang mga dokumento. Anong nangyayari? Kalmado ang boses ni Miguel, ngunit may bakal dito. Ito ang pruweba na nilason ni Victoria, ang tatay. Ganap na tumahimik ang silid. Nahulog ang telepono ni Marco. Kumalabog ito sa sahig. Napanganga si Bea.
Umatras si Victoria. Napahawak sa dibdib. Miguel, kasinungalingan yan. Isang malaking kasinungalingan. Hindi na tinag si Miguel. Kinuha niya ang isa sa mga dokumento at itinaas ito. Hindi Victoria. Totoo, ito. Ito ang autopsy report ng tatay. Ang tunay. Ang sinubukan mong itago. Nagpapakita ito ng bakas ng lason sa sistema niya. Arsenic, para maging tiyak. Marahas na umiling si Victoria. Imposible yan. Atake, sa puso ang ikinamatay ng tatay mo. Sabi ng doktor, inilagay ni Miguel ang isa pang papel sa mesa. Sinadya ang bawat kilos. Ito ay isang bank statement na nagpapakita ng malalaking bayad na ginawa mo sa isang Dr. Santos. Ang parehong doktor na pumirma sa death certificate ng tatay ng walang tamang pagsusuri. Ang parehong doktor na nagsinungaling tungkol sa sanhi ng pagkamatay. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Victoria. Tumataas ang boses niya. Miguel, hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Malamig ang mga mata ni Miguel. Pinuntahan ko mismo si Dr. Santos. Kinumpronta ko siya. At pagkatapos ng kaunting pilitan, umamin siya sa lahat. Sinabi niya sa akin na binayaran mo siya ng 2 milyong piso para pagtakpan ang sanhi ng pagkamatay. Sinabi niyang pinagbantaan mo siya. Sinabi niya ang lahat. Tiningnan ni Bea ang kanyang ina sa pagkabigla. Nanginginig ang boses. Mami, totoo ba to? Gumusot ang mukha ni Victoria. Iya, huwag kang makinig sa kanya. Nagsisinungaling siya. Sinusubukan kanyang turn against me. Nagpatuloy si Miguel. Walang tigil ang boses. Hindi pa ako tapos. Kinuha niya ang isang litrato, ang luma, na nagpapakita ng batang Victoria kasama ang isang lalaki at 2 maliliit na babae. Itinaas ito ni Miguel para makita ng lahat. Bago mo pinakasalan ng tatay, kasal ka sa ibang lalaki. Isang mahirap na lalaking nagnyangalang Jose Reyes. Nagkaroon ka ng 2 anak na babae sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Victoria sa gulat at tako. Halos pabulong ang kanyang boses. Saan mo nakuha yan? Hindi pinansin ni Miguel ang kanyang tanong. Nang iwan mo si Jose, isinama mo ang isang anak na babae at isang anak na lalaki, sina Marco at Bea. Pero iniwan mo ang isang anak na babae sa kanyang ama. Inabandona mo siya dahil ipinapaalala niya sa iyo ang kahirapan mo. Dahan niyang inilapag ang litrato at diretsong tiningnan si Victoria. Ang anak na iniwan mo ay si Nika. Sumabog ang silid. Napasinghat si Bea, tinakpan ang bibig. Tumayo si Marco, puno ng pagkalito ang mukha. Ano? Anong sinasabi mo? Napatumba si Victoria, nang hina ang mga binti. Kumapit siya sa likod ng isang upuan para masuportahan ang sarili. Hindi yan posible. Matatag, at hindi natitinag ang boses ni Miguel. Hindi lang posible, ito ang katotohanan. Anak mo si Nika, Victoria. Sarili mong laman at dugo. At hindi mo man lang siya nakilala. Sumigaw si Bea, nanginginig sa tako. Hindi to totoo. Hindi to pwedeng maging totoo. Dahang tumango si Miguel. Hindi inaalis ang tingin kay Victoria. Totoo, ito. Pagkatapos mong umalis, ginawa ni Jose ang lahat para palaking isa si Nika. Pero napakahirap ng buhay. Nagtrabaho siya araw at gabi para lang mapakain siya. Pinag-aral niya siya sa kakarampot na pera niya. At lumaki, si Nika, na pinapanood ang kanyang ina na namumuhay sa luho habang siya ay naghihirap. Napaupo nang mabigat si Victoria sa sofa, nanginginig ang buong katawan. Mahina ang kanyang boses. Anak ko, si Nika.
Bahagyang lumambot ang boses ni Miguel, pero bahagya lang. Oh! At nang simulan kong imbestigahan ka, sinusubukang alamin ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng tatay, bumalik ako sa baryo ninyo. Doon ko nakilala si Nika. Sinabi niya sa akin ang lahat. Kung paano siya inabandona ng kanyang ina, kung paano niya hindi nalaman kung anong nangyari sa kanyang pamilya, kung paano siya naghirap araw para lang mabuhay. Uminto siya, hinahayaang tumagos ang mga salita. Hindi alam ni Nika na ikaw ang ina niya nang dalhin ko siya rito. Hindi ko sinabi sa kanya noong una. Pero nang ipakita ko ang litrato mo, nakilala kanya agad. At gumuho ang mundo niya. Tumingala si Victoria. Namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata sa unang pagkakataon. Alam niya. Alam niyang ako ang ina niya. Tumango si Miguel. Oh. At kahit na ganoon, pumayag siyang pumunta rito bilang katulong. Alam mo kung bakit? Umiling si Victoria. Muling naging malamig ang boses ni Miguel. Dahil ako ang humiling sa kanya. Dahil kailangan ko ng isang tao sa loob, isang taong mapagkakatiwalaan ko, isang taong tutulong sa akin na tipunin ang mga huling piraso ng ebidensya laban sa'yo. Kinuha niya ang isa pang dokumento at ginawa ni Nika. Pinanood ka niya. Nakinig siya. Report niya ang lahat sa akin. At magkasama, nabunyag natin ang buong katotohanan. Puno na ng galit ang boses ni Bea. So ginamit mo siya. Dinala mo ang kapatid namin dito at ginawang katulong para lang manmanan kami. Kumislap ang mga mata ni Miguel. Hindi mo siya kapatid, Bea. Hindi sa anumang paraan na mahalaga. Ikaw at ang ina mo ang nag-abandona sa kanya. Namuhay kayo sa luho habang siya ay nagugutom. Wala kang karapatang tawagin siyang kapatid mo. Sa wakas, ay nakapagsalita si Marco. Teka. So kapatid namin si Nika. At pinatay ni Mommy ang tatay ni Miguel. Iyon ba ang sinasabi mo? Lumingon si Miguel kay Marco. Oo, yan mismo ang sinasabi ko. Kumuha pa siya ng mga dokumento. Ikinalat sa mesa. Nakilala ni Victoria ang tatay sa isang business event. Nakita niyang mayaman siya, matagumpay, at iisa matapos mamatay ang asawa niya. Inakit niya siya. Pinaibig niya siya. At sa loob ng 6 na buwan, kasal na sila. Halos hindi marinig ang boses ni Victoria. Mahal ko siya. Mapait ang tawa ni Miguel. Mahal mo ang pera niya. At nang malaman mong sa akin, iniwan ng tatay ang lahat, sa kanyang huling habilin, nagdesisyon kang bilisan ng mga bagay. Hindi mo kayang maghintay na mamatay siya ng natural. Kaya nilason mo siya, dahan sa loob ng ilang buwan. Maliit na dosis ng arsenic sa kanyang pagkain, sa kanyang inumin, hanggang sa hindi na kinaya ng katawan niya. Tinakpan ni Victoria ang mukha, umahagulgol. Natigilan si Bea. Hindi proseso ang lahat. Muling naupo si Marco, namumutla. Walang awa ang boses ni Miguel. Namatay ang tatay na may sakit. Iisa, nalilito. Hindi niya maintindihan kung bakit bumibigay ang katawan niya. At sa buong panahong yon, nandoon ka, nagpapanggap na aalaga, nagpapanggap na nagmamahal, habang pinapatay mo siya. Asag na ang boses ni Victoria. Wala akong choice. Babaguhin niya ang huling habilin niya. Iiwanan niya akong wala. Aapoy ang mga mata ni Miguel. Kaya pinatay mo siya. Walang sinabi si Victoria. Ang katahimikan niya ang kanyang amin. Kinuha ni Miguel ang kanyang telepono. Nakatawag na ako sa pulis. Paparating na sila. Makukulong ka
Victoria. Dahil sa pagpatay. Iglang tumingala si Victoria. Puno ng takot ang mga mata. Hindi, Miguel. Pakiusap. Huwag mong gawin to. Patawad. Patawarin mo ako, pakiusap. Ang mukha ni Miguel ay parang bato. Dapat inisip mo yan, bago mo sinira ang napakaraming buhay. Sakto. Dahang bumukas ang pinto. Lumingon ang lahat. Pumasok si Nika. Hindi na niya suot ang uniforme ng kasambahay. Nakasuot siya ng isang simple, ngunit magandang damit. Nakalugay ang kanyang buhok sa kanyang mga balikat. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit puno ng malalim na emosyon ang kanyang mga mata. Lumingon si Victoria at nakita siya. Sa unang pagkakataon, tunay niyang tiningnan si Nika, tinitigan talaga. Ang hugis ng mukha niya, ang kanyang mga mata, ang paraan ng kanyang pagtayo. Ang maliit na peklat sa kaliwang kilay. Napigil ang hininga ni Victoria. Nakilala niya ang peklat na yon. Nandoon siya nang makuha iyon ni Nika, noong bata pa. Nahulog mula sa isang silya. Tumigay ang mga tuhod ni Victoria. Umagsak siya sa sahig. Inaabot si Nika. Nika ko. Nakatayo si Nika ilang talampakan ng layo. Nakapatong ang mga kamay sa tiyan. Ang boses niya ay mahina, ngunit matatag. Opo, Nay. Ako nga po. Gumapang si Victoria palapit sa kanya, pumaragasa ang luha sa mukha. Anak ko, hindi ko alam. Isinusumpa ko, hindi ko alam na ikaw yan. Pakiusap, patawarin mo ako. Tumingin si Nika sa kanya. Napuno rin ng luha ang sariling mga mata, ngunit hindi nanginginig ang boses. Hindi mo alam, dahil hindi ka tumingin. Masyado kang abala sa enjoy sa ninakaw mong buhay. Masyadong abala sa pagpapanggap na hindi ikaw. Inabot ni Victoria ang kamay. Sinusubukang hawakan ang binti ni Nika. Pakiusap, Nika. Nanay mo ako. Pakiusap. Umatras si Nika. Matatag ang kanyang boses. Tumigil kang maging nanay ko noong araw na tinalikuran mo ako, at hindi na lumingon pa. Noong araw na pinili mo ang pera, kaysa sa sarili mong anak. Lalong humagulgol si Victoria. Nanginginig ang buong katawan. Ata pa ako. Naging tanga ako. Nagkamali ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Uminga ng malalim si Nika. Tumingin siya kay Miguel, na tahimik na nanonood. Pagkatapos, ay tumingin siya pabalik sa kanyang ina. Pinapatawad na kita, Nay. Nagkaroon ng asa sa mga mata ni Victoria. Salamat, anak ko. Ngunit itinaas ni Nika ang kanyang kamay. Pinapatawad kita, hindi dahil deserve mo, kundi dahil ayokong magdala ng galit sa puso ko. Ayokong isilang ang anak ko sa kapaitan. Uminto siya, lalong tumatag ang boses. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang makakalimutan ko. At hindi ito nangangahulugang gusto kita sa buhay ko. Gumuho ang mukha ni Victoria. Nika, pakiusap. Umiling si Nika. Ayokong mamuhay kasama ka. Mapanganib ka. Pumatay ka ng isang mabuting tao. Inabandona mo ang sarili mong anak. Hindi ka ang klase ng tao na gusto kong nasa paligid ng anak ko. Lumingon siya kay Miguel. Gusto kong umalis sila. Tumango si Miguel. Tiningnan niya sina Victoria, Bea, at Marco. May 1 oras kayo para impake at umalis sa bahay na ito. Tumingala si Victoria sa takot. Miguel, pakiusap. Ito ang bahay ko. Ang boses ni Miguel ay pinalatganap. Ang bahay na ito ay aari ng tatay ko. Akin na ito ngayon. At sinasabi ko sa inyo na umalis kayo. Kayong lahat. Nahanap ni Bea ang kanyang boses, galit na may halong desperasyon.
Hindi mo to pwedeng gawin. May mga karapatan kami. Naglabas si Miguel ng isa pang dokumento. Ayon sa huling habilin ng tatay ko, ang bahay na ito at lahat ng kanyang arian ay aari ko. Wala kayong legal na karapatan. Wala. Tumingin siya sa kanyang relo. Mayroon na lang kayong 50 at 9 minutos. Dahang tumayo si Marco. Tiningnan niya ang kanyang ina, si Miguel, at si Nika. Sa unang pagkakataon, may hiya sa kanyang mga mata. Naglakad siya patungo sa hagdan nang walang imik. Alinlangan si Bea, pagkatapos ay sumunod, rumaragasa ang luha sa mukha. Nanatili si Victoria, sa sahig, nakatitig kay Nika. Tiningnan siya ni Nika, sa huling pagkakataon. Aalam, Nay. Pagkatapos, ay lumingon siya, at lumakad palayo. Inakbayan siya ni Miguel, ginagabayan palabas ng silid. Nanatili si Victoria sa sahig, wasak, umiiyak. Eksaktong 1 oras ang lumipas, nakatayo sina Victoria, Bea, at Marco sa harap ng tarangkahan kasama ang kanilang mga maleta. Inimpek lang nila kung ano ang kaya nilang dalhin. Walang alahas, walang mamahaling damit. Sinigurado iyon ni Miguel. Lahat ng aari nila ay binili sa ninakaw na pera, at kinuha niya ang lahat. Nakatayo si Miguel sa pinto, pinapanood sila. Nakatayo si Nika sa tabi niya, magkahawak, kamay. Lumingon, si Victoria, sa huling pagkakataon. Nagtama ang kanilang mga mata ni Nika. Wala nang salitang natitira. Dahan siyang lumingon, at lumakad palabas ng tarangkahan. Sumunod sina Bea at Marco, nakayuko. Sumara ang tarangkahan sa likod nila na may mabigat at pinanatunog. Uminga ng malalim si Nika. Hindi niya namalayang pinipigil, pala niya ito. Hinigpitan ni Miguel ang hawak sa kanyang kamay. Tapos na. Tumango si Nika, tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Pero sa pagkakataong ito, mga luha, ito ng ginhawa. Tapos na. Tumingin si Miguel sa kanyang tiyan, pagkatapos ay sa kanyang mukha. Ngayon, pwede na nating simulan ang buhay natin ng maayos. Hayagan. Ilang asawa. Ngumiti si Nika sa unang pagkakataon na parang napakatagal na panahon. Dinala siya ni Miguel, pabalik sa loob ng bahay. Pero ngayon, hindi na siya pumunta sa maliit na kwarto sa likod. Dinala niya siya sa itaas, sa master bedroom. Maganda ang silid, puno ng liwanag, may malalambot na kulay, may kapayapaan. Dahang pumasok si Nika sa silid, namamanghang tumitingin sa paligid. Pinanood siya ni Miguel, na may malambot na ngiti. Ito na ang kwarto mo ngayon. Ang kwarto natin. Lumingon si Nika sa kanya, kumikinang ang mga mata. Miguel, hindi ko alam kung anong sasabihin. Lumapit si Miguel, at hinawakan ang dalawa niyang kamay. Sabihin mong pakakasalan mo ako. Opisyal, sa harap ng lahat. Tumadaloy na ngayon ng malaya ang mga luha ni Nika, ngunit masaya itong mga luha. Papakasalan kita. Nagyakapan sila ng mahigpit, parehong hinahayaan na maramdaman ang ginhawa, ang saya, ang kalayaan. Sa mga sumunod na linggo, dahang gumaling si Nika. Ang bigat na matagal na niyang dinadala ay nagsimulang gumaan. Sinigurado ni Miguel na mayroon siya ng lahat ng kanyang kailangan. Kumuha siya ng doktor para regular siyang suriin. Pinilhan niya siya ng mga bagong damit, magagandang damit. Tinrato niya siya ng may respeto at pagmamahal. Lalong lumaki ang tiyan ni Nika. Nagsimulang mamula ang kanyang mukha. Hindi na siya isang katulong. Siya na ang partner ni Miguel, ang kapantay niya, ang kanyang mahal.
Ikinasal sila sa isang maliit at pribadong seremonya. Silang dalawa lang, isang pastor at dalawang saksi. Nakasuot si Nika ng simpleng puting bestida. Nakasuot si Miguel ng itim na suit. Nang sabihin ng pastor, maari mo nang halikan ng nobya. Hinalikan siya ni Miguel ng marahan at naramdaman ni Nika na sa wakas, nakauwi na siya. Isang buwan ang lumipas, labor si Nika. Madaling araw noon. Isinugod siya ni Miguel sa ospital, hawak ang kanyang kamay sa buong biyahe. Matagal at masakit ang labor, ngunit hindi umalis si Miguel sa tabi niya. Umulong siya ng mga salita ng pagpapalakas, pinunasan ang kanyang noo, niyakap siya kapag sumisigaw ito sa sakit. Sa wakas, pagkatapos ng maraming oras, isang iyak ng sanggol ang pumuno sa silid. Ngumiti ang doktor. Lalaki. Isang malusob na batang lalaki. Napuno ng luha ang mga mata ni Miguel. Pagod na pagod si Nika, ngunit ngumiti siya. Inilagay ng nurse ang sanggol sa kanyang mga braso. Tiningnan ni Nika ang kanyang anak. Perpekto ito. Maliliit na daliri, maliliit na paa, isang ulo na puno ng maitim na buhok. Pabulong niyang sinabi, "Hello anak. Ako ang nanay mo." Yumuko si Miguel at hinalikan ng kanyang noo. Pagkatapos ay tiningnan ng kanyang anak. Ang gwapo niya. Tulad mo, ngumiti si Nika sa gitna ng mga luha. Anong ipapangalan natin sa kanya? Isip sandali si Miguel. Joshua. Ang ibig sabihin, ang Diyos ang kaligtasan. Tumango si Nika, rumaragasa ang luha sa mukha. Joshua. Oh, perpekto yan. Nanatili sila sa ospital ng 2 araw. Nang sa wakas ay umuwi na sila, iba na ang pakiramdam sa bahay. Pakiramdam ay isa na itong tunay na tahanan, puno ng pagmamahal, puno ng pag-asa, puno ng buhay. Samantala, sa malayong lugar, sa isang maliit at sirang apartment sa gilid ng syudad, nakaupo si Victoria sa isang lumang kutsyon. May mga bitak ang dingding, tumutulo ang kisan kapag umuulan. May isang maliit na bintana, natanaw ang isang maruming iskinita. Nakaupo si Bea sa tabi ng kanyang ina, nakatitig sa basag na kisang. Wala na ang kanyang mga designer na damit, ang mga alahas. Wala na ang lahat. Nakasandal si Marco sa dingding, pagod at walang laman ang muka. Wala na silang lahat. Wala na ang pera, ang bahay, ang estado sa buhay. Wala na ang respeto. Pabulong na sabi ni Victoria. Ungkag ang boses. Paano tayo napunta dito? Hindi sumagot si Bea. Wala siyang maisagot. Tumingin si Marco sa kanyang ina. Walang emosyon ng boses. Natalo tayo dahil naging sakim tayo. Dahil naging malupit tayo. Dahil nakalimutan nating may kapalit ang bawat kilos. Ipinikit ni Victoria ang mga mata. May luhang tumulo mula sa gilid nito. Naisip niya si Nika, ang anak na inabandonan niya, ang buhay na kanyang sinayang. Pabulong niyang sinabi sa hangin, "Patawad, Nika. Patawarin mo. Ako." Ngunit lumipad lang palayo ang kanyang mga salita. Walang kabuluhan. Pabalik sa mansyon ng mga Rosas, nakaupo si Nika sa hardin, kaga si Bibi Joshua. Mainit ang sikat ng araw, namumulaklak ang mga bulaklak, kumakanta ang mga ibon sa mga puno. Nakaupo si Miguel sa tabi niya, nakaakbay. Tiningnan ni Nika ang kanyang anak, si Miguel, at ang magandang bahay sa likod nila. Pabulong niyang sinabi, Hindi ko akalaing mapupunta ako dito. Hindi ko akalaing magkakaroon ako ng lahat ng ito." Hinalikan siya ni Miguel sa sentido. "Deserve mo ang lahat ng ito, at higit pa. Naghirap ka, nagtiis ka, naghintay ka. At ngayon,
Sa'yo na ang lahat. Ngumiti si Nika, habang dahang idinuduyan si Joshua. Hindi, sa atin ang lahat. Ngumiti pabalik si Miguel. O, sa atin. Naupo sila nang magkasama sa hardin, isang pamilyang buo na ngayon, masaya, malaya. Si Nika ay ininsulto, sinaktan, ipinahiya, ngunit hindi siya sumuko. Naghintay siya ng tamang sandali. Kumapit siya sa katotohanan. At nang dumating ang sandaling iyon, pinalaya siya ng katotohanan. May itinuturo sa atin ang buhay sa pamamagitan ng kwento ni Nika. Minsan, ang mga taong pinakamasakit na nanakit sa iyo ay darating ang araw na tatayo sa harap mo nang walang magawa. Minsan, ang mga nagpalayas sa iyo ay manonood mula sa malayo, habang umaangat ka ng mas mataas kaysa sa kanilang inakala. At minsan, ang taong nakakita sa iyong halaga noong walang sinumang nakakakita ay siyang magiging dahilan ng pagbabago ng buong buhay mo. Kaya huwag kang susuko sa paniniwala sa iyong sarili. Huwag kang bibitaw sa pagkapit sa katotohanan. Huwag kang hihinto sa paghihintay sa iyong sandali. Dahil kapag dumating na ang iyong panahon, walang kasinungalingan ng mananaig, walang kasamaan ang magwawagi, at walang inhustisya ang magtatagal. Darating din ang araw mo, at kapag dumating na yon, ang mga tumawa sa iyo ay mananahimik. Ang mga nangutya sa iyo ay hiyuko. At ang mga nagmahal sa iyo ay mananatili sa iyong tabi, magpakailanman. Ano ang masasabi ninyo sa paglalakbay ni Nika? Share po ng inyong mga saloobin sa comment section. Gusto kong mabasa ang inyong mga komento. At sa aking mga taga-subaybay, may darating na isa pang napakagandang kwento sa mga susunod na araw. Kaya't subscribe na po kayo sa aking channel at on ang notification bell para notify kayo agad kapag upload ko na ang susunod na kwento. Kung nagustuhan ninyo ito, huwag kalimutang i-like at share sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat po sa panonood.